lang ako gusto i-share dito. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 9, so all who put their faith in Christ share the same blessing received because of His faith. So, kilala po ba natin si Abraham? Si Abraham, siya po yung father of faith. Siya rin po yung unang-unang pinagpala ng Panginoon na kung saan nakatanggap po siya ng mga kakaibang blessings na sobra-sobra nag-uumapaw sa kanya pong buhay. Pero sabi dito, in Christ, share the same blessing. Pwede naman po tayong maging kasama, pwede naman po tayong maging kabahagi ng pagpapalang natanggap ni Abraham. Paano? Sa atin pong pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya we keep on, tayo po lahat ito mayo, let's keep on declaring who we are in Christ. Amen? Let's declare it loudly with full of faith. Okay? So in Christ, I'm alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sino po dito yung gustong mag-succeed sa buhay? Okay, lahat po tayo gusto po natin mag-succeed sa buhay. So isa po ito sa practice na dapat po natin gawin na manalangin, mag-aral ng kanyang salita, at magbulay-bulay. Amen? Sige, sabihin mo nga sa dalawang katabi mo, ginagawa ko na yan. Okay, amen. Praise God. Sige po, let's continue. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, all for your glory, na kung saan ang mga anak mo, Panginoon, ay magiging matagumpay sa kanila pong pamumuhay. And Lord, we just want to thank you, Lord God, for blessing after blessing, favor after favor. Gamitin mo ako, Panginoon, as your mouthpiece, O Lord. Hayaan mo na ang mga salita, Lord God, na mamutawi sa aking bibig ay manggaling sa iyo at magbigay, O Diyos, ng kalakasan, ng kagalingan, O God, hallelujah, ng encouragement, ng inspiration sa mga anak mo, O Diyos, na palaging handa na sumampalataya sa lahat ng iyong mga pangako. Once again, Lord God, we just want to thank you for what you're about to do today, and we believe in, Lord God, that there will be a miracle today in the mighty name of Jesus. And everybody says, Amen and Amen, Amen. Hallelujah. Sige pa, palakpakan mo natin Jesus pa si Lord. Hallelujah. Praise God. You can be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, nakakatuwa dahil from time to time, palagi kayong uhaw sa salita ng Diyos. Amen? Yan po yung mga pinagpapala mo ng Panginoon, yung palaging uhaw sa Kanyang presensya at palaging uhaw sa pananampalataya sa Kanyang salita. Okay? Praise God. So, last Wednesday po, we talk about Philippians chapter 4, verse 6. Ano po ba yun? Sabi po doon sa verse na yun, don't worry. So, ano po ibig sabihin ng don't worry? Huwag kang mag-alala. Huwag kang, kasi po ang kabaligtaran po ng worship is worry. Pagka ikaw ay nagwo-worry, ano po nangyayari? Pagka ikaw ay nagwo-worry, nare-resolve ba ang problema mo? Hindi. Pero pagka ikaw ay nagwo-worship, ay siguradong nabibigyan ng solusyon ang problema mo. Amen? Kaya po tayo, we keep on practicing worshiping. Kaya kung ikaw ay nalulungkot, mag-worship ka. Kung ikaw ay masaya, mag-worship ka. Patugtog ka, di ba? Makinig ka, saksak mo yung headset mo at makinig ka ng mga papuring awitin sa Panginoon. At sabayan mo na rin para ikaw ay ma-empower. Okay? Alam niyo po ba, every time that we praise God, pagka tayo po nagpupuri sa ating po Panginoon, sabi po sa Bible, the rain comes down.
Okay, so ano po yung rain na yun? Ulan ng mga pagpapala. Kaya kung tayo po ay mapapractice po natin ang tunay with sincerity from our hearts na magpuri sa Panginoon, ay siguradong ang buhay mo palaging uulanin ng pagpapala. Amen? Okay? And then sabi nito, Philippians 4:6, don't worry about anything but instead, nagbigay po siya ng option, nagbigay po siya ng gagawin mo. Sabi dito, pray about everything. Ipanalangin mo. Ano ba nagbibigay sa'yo ng worry? May sakit ka ba? Ipag-pray mo. Ikaw ba nangihina? Pag-pray mo na ikaw ay bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Ikaw ba'y walang kapayapaan? Ipag-pray mo na magkaroon ka ng kapayapaan. Ikaw ba'y nangangailangan sa finances? Pag-pray mo na ikaw ay bigyan ng ating pong Panginoon. Sabi dito, tell God what you need and thank Him for all He has done. Baka naman yung mga pagpapala ng Panginoon ay binigay niya sa iyo, hindi pa na ipagpapasalamat. Tama? So napakahalaga that we should always give Him thanks for everything. Kahit na po malaki, maliit na bagay na ating po natatanggap, ay atin po siyang pasalamatan. Okay? Sabi doon sa verse na yun, tell God what you need. Hindi sinabi doon, pray to God what you need. Okay? So ano po kaya ibig sabihin po noon? Ibig sabihin ng ibig sabihin parang mo lang siyang sinasabi sa kaibigan mo. Praying unceasingly is just like a conversation with your friend, just like a conversation with your husband or your wife or with your board mate. Ibig sabihin ay yung atin lamang pong conversation. Pagka nagtatrabaho ka, kausapin mo siya. Panginoon, tulungan mo naman ako dito sa trabaho ko. Bigyan mo ako ng kalakasan. Kanina masakit ang ulo ko. Okay? Praise God. At pagalingin mo ako. Panginoon, I pray, tulungan mo ako, Panginoon, sa pagsakay ng bus. Okay, na makasakay ako sa bus na walang siksikan at hindi mapakan ng paa ko. Okay? Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking mga trabaho sa bahay. Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking sa pakikipag-usap sa mga customers. Okay? At ikaw ay tutulungan ng ating po, Panginoon. Kaya if you are sick, tell God that you want healing. If you are weak, tell God that you need strength. If you are confused, tell God that you need what? Guidance. If you're in the crossroad of decision making, tell God that you need wisdom. Di ba? If you are in debt, tell God that you give me some provision that I can pay all of my debt. Okay? If you are a parent, you tell God that you want to become a good father or a good mother. Tama? We tell God everything that we need to have para ikaw ay makatanggap. Hindi ka nakakatanggap. Bakit? Because you ask not. Hindi ka nakakatanggap dahil hindi ka humihingi. Amen. Alam niyo po, these 2 years para pong napakahirap po. Ano po? Even as a Christian, parang struggle ka kasi with all the things that we are seeing around the world na para bang ang gulo-gulo. Para bang hindi ka na makapagplano ahead of time. Dahil sa mga nangyari, lahat ng maraming mga plano mo, mga nasira, yung pag-uwi mo, di ba? Yung tsokolate mo, tagal-tagal na, nalusaw na siya. Di ba? Yung pasalubong mo, baka mamaya, maliit lang yung binili mong t-shirt. Ngayon, malaki na yung anak mo, hindi nakakasya. Tama? Okay? So, napakahalaga mga kapatid that we should reset something in our life. I-reset po natin yung ating po mga plano, i-reset din po natin ang ating po mga faith goals. Okay? So, napakahalaga that we should always be having faith because we live from faith to faith. Doon po tayo nabubuhay. Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Sino po dito yung nagseset ng alarm clock ninyo? Okay, lahat po tayo nagseset. Tama? Pero pagka Sabado, nililipat po natin yung ating alarm clock para hindi po tayo gisingin the next day. Pagka day off ka. Tama po? At minsan, i-reset natin uli para tayo ay magising. Tama po? Kaya po the same thing with our faith. So, bakit ba kinakailangan natin ng faith goals? Why faith goal is important? Because it will turn your dreams into reality. Okay? And then it makes the impossible possible. It makes the invisible visible. Okay? Because faith is something, is a substance of things we hope for, a product of things unseen. Ito pa ay produkto po ng mga bagay na hindi pa po natin nakikita. Kaya kung nakita mo na, ibig sabihin, hindi mo na kinakailangan ng pananampalataya. So kung gusto mong makita that one day ay maging maayos ang buhay mo, kinakailangan pinananampalatayanan mo na magiging maayos ang buhay mo. Kung ikaw nananampalataya that one day you can find that special someone that will love you forever and ever and ever.
Okay? Tama po? Dapat nakikita mo na rin that one day, di ba, you will be going to places na kung saan hindi ka magtatrabaho bagkos ikaw ay mamamasyal lamang, pumunta ka na Israel. Aapa ka doon sa Via Dolorosa, that one day haharap ka doon sa prayer wall at bibili ka ng nilalagay nila dito, okay? Para ikaw ay manalangin doon. Di ba? You have to see something ahead of you. Dapat ay meron kang pananampalataya. You have something to look forward unto. Okay? Praise God. And then, ano pa po? And then, always, and then Hebrews chapter 6, sabi po doon, without faith, it is impossible to please God. Tama po? And then with faith, you will be reaching places you've never been before, di ba? Okay, so and then yung kamay mo, yung mga bagay na hindi mo pa nahahawakan sa kamay mo, ay mahahawakan mo rin one day. That you'll be the person that you've never imagined you could become. Di ba? Na ikaw yung magiging tao, na ikaw yung magiging somebody na hindi mo pinapangarap na ikaw ay magiging ganon. Okay? Amen. At isipin po ninyo, 5 years ago, nasa po kayo? O 10 years ago? Sa Pilipinas. Okay? Okay, sa Pilipinas ka, nakachinelas, nakadaster, chinelas mo, napapatid-patid pa. Tama? Okay. Tapos ang buhok mo kulay brown dahil sa araw. Okay? Hindi dahil sa highlight. Amen? Praise God. So, ibig sabihin mga kapatid, meron nangyari. Meron nang ginawa ang Panginoon sa buhay mo. At ako po'y naniniwala na hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Okay? Marami pang mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Kaya kung nakakatigib ka ng pagpapala, patikim pa lang yan. Di ba? Marami pa mga blessings ng Panginoon na inihanda para sa buhay mo. Okay? So, paano po natin matatanggap lahat yun? Of course, by our faith. Okay? Sa pananampalataya. Kaya we should reset our goals. Okay? Set your goals. Sabi mo sa katabi mo, set your goals. Sa kabila naman, set your goals. Sa likod, set your goals. Ayan, okay. Bakit po? Kasi kung wala kang goals sa buhay, wala kang mararating. Tama? Kaya we should be setting our goals. Kung estudyante ka, you have to set your goals that one day that you will graduate from high school, that you will study in the university, that after graduating from the university, you will land in a job that you like, okay, with the people that you like, and with the salary that you like. Okay? Tama po? So that is faith. Okay? So napakahalaga po that we will be setting our faith goals. So goal setting is our spiritual responsibility. Meron po tayong responsibilidad. If you really want to become a mature Christian, of course you have to what? You have to take your daily supplements of the Word of God. Tama? Gusto mo maging healthy. Tama? Of course you take your supplements. Meron kang mga bagay na dapat na iiwasang kainin at iinumin. Tama? Meron kang mine-maintain na weight na pagka tumutong ka sa, hindi yung umaalis ka kagad dahil nakita mo, nakakatakot ang numero. Tama? So napakahalaga mga kapatid that we should be setting our goals. Alam niyo po, si Nehemiah, meron po siyang goals. Sino po yung nagbasa ng ating po devotion kanina? Ang goals po niya, hindi po ba, i-build po yung templo na nasira. At yung ikalawang goals po niya, ayusin po yung pamumuhay po ng mga Israelita. Dahil yung mga mahihirap, lalong humihirap, yung mayayaman, lalong yumayaman. Bakit po? Ano po nangyari? Bakit? Kasi yung mga mahihirap, nangutang. Sinanla yung kanilang lupa. Pati yung kanilang mga anak ay naging alipin. Okay? At yung mga mayayaman naman ay pinapatubuan ng kanilang mga pinahihiram. Okay, kaya sinira ni Nehemiah, kayo naman, yaman-yaman nyo na, nagpautang pa kayo, pinatubuhan nyo pa. Okay, so nangyari ay kinansila niya yung pagpapatubo. Okay, kaya kung magpahiram po tayo, huwag na natin patubuan. Okay? May kausap ba ako dito? Okay. Tama po, kasi wala na nga eh. Okay? At kung magpapautang naman kayo, pag-pray nyo na mabayaran kayo. Para wala pong masamaan loob. Okay? Tama po? Okay. Praise God. Tama po kasi po, napakahalaga po noon eh. Sama po ng nautangan ka.
Ang ganda ng intention mo, di ba, makatulong. Tapos hindi ko na binayaran. Okay? Kaya ipag-pray po ninyo. Amen? Na hindi kunin ni Lord, okay, nabayaran lang kayo. Okay? Yun lang po yung ipag-pray po natin. Okay? So napakahalaga po that we should have goals. Alam naman po natin that every Bible character that we are reading from the Bible, meron po silang goal. Si Abraham, meron po siyang goal. Ano po yung goal po niya? Ang goal po niya ay makarating po sa lugar na kung saan tinuturo sa kanya na puntahan niya. Okay? Si Moses, ano pong goal ni Moses? Sinabihan po siya ng Panginoon na ihatid mo sa promised land ang mga Israelita. Okay? Si Joshua, ganun din ang kanya pong ano. Every presidential candidate, they have a goal. Tama po? Iniimbitahan po sila. Ano po ba yung goal ninyo sa sa mga mamamayan, sa mga Pilipino? Okay? Ano po ba yung mga goals ninyo? At atin naman po pinakikinggan ang kanila pong mga goals. Okay? Wag po natin, kung halimbawa po, meron po kayong manok, okay? Just meron po kayong kursunadang kandidato. Wag na po natin siraan yung iba. Ang pangit naman nun. Di ba? Kristyano naman tayo di ba? So, all of us have the right for our opinion. Okay? Kaya ako, wala po ako tinataas na kandidato dito. Ano po? Okay? Bakit po ba, sabi nung iba, bakit ba love na love ka ng tao? Si Lenny tinatanong, bakit love na love ka ba ng tao? Sabi niya, kasi ang pangalan niya ay Lenny Labredo daw. Okay. Biro lang okay? So, hindi ko po yung tinataas, ano po? Okay, okay, so ibig sabihin, mga kapatid, So ibig sabihin, kung bumoto kayo, iboto ninyo yung ipinanalangin ninyo, hindi yung nadala lamang kayo ng hindi kayo nadala ng kulay, okay? Pink ang iboto natin, o red ang iboto natin, okay? Iboto po natin yung pinanalangin po natin na ni-reveal ng Panginoon sa inyo pong mga puso, okay? So, praise God. So, ano pa po? And then, ako po, I have a goal for myself. Meron din po akong goal sa akin po sarili. Ngayon po, at my age, hindi na po ako nag-go ng mga kung ano-ano pa mga bagay. Gusto ko na lamang pong goal ay tayong lahat ay marating po ninyo yung inyo pong blessed future and your glorious destiny. Yan po yung vision po ng church, that we can all reach our blessed future and glorious destiny. Dahil naniniwala ako na hindi pa kayo narito. Ibig sabihin, marami pa kayong mararating. Okay? Marami pa kayong mga pagpapala matatanggap sa Panginoon kung kayo lamang ay patuloy na lalakad sa pananampalataya sa Kanya. Okay? So, napakahalaga. Okay? And then, sabi dito, not that I have already obtained all this. Sabi po ni Apostle Paul, hindi pa po niya nakuha lahat-lahat ng mga bagay or have already attained at my goal. Ang goal po niya, Ang goal po niya, of course, to become more and more like Jesus. Okay? And then, but I pressed on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, how to obtain the things you want in life? Paano po ba ninyo makakamit ang lahat ng mga bagay na gusto ninyo sa inyo pong buhay? Okay? So, ang sagot po, I press on. Ibig sabihin, magsumikap ka. Tuloy-tuloy mo. Okay? Kayo po ba pag namamalansya, hindi po ninyo dinidiinan? Sino po namalansya dito na? Tama, tututukan mo, titignan mo. Tama po? Okay. Sino po dito yung nagpamasahe na hindi rin kayo dinidiinan? Tama po. So, you need to press on. So, ganoon din po sa ating pong buhay. There is something that we need to press on na ating pong diinan, na ating pong pagtuunan ng pansin para meron kang ma-achieve sa buhay. Okay? So, kaya po napakahalaga that we should press on. Bigay po natin, ano po ba yung nakuha na natin sa ating Panginoon? Sabi dito, to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, ano po ba yung nahawakan po natin? Yung nalaman na po natin yung katotohanan. Katotohanan tungkol sa buhay, katotohanan that one day we'll all die, okay, na meron po tayong destinasyon, doon sa mainit o doon sa malamig, okay?
So nalaman na po natin ang katotohanan na tapat ang Diyos sa Kanya pong mga pangako. Nalaman na po natin na marami po katotohanan na mayroon palang banal na Santong Espiritu. Nalaman na po natin ang katotohanan ng kahalagaan ng pagpupuri, pagsamba, pasasalamat sa Panginoon. Nalaman na po natin ang katotohanan ng pananalangin. Nalaman na po natin ang katotohanan ng ating po pagsasama-sama sa mga gawain katulad na ito upang tayo magkaroon po ng pagpapalakasan. Amen po? So that is the thing that we have already hold on. Nahawakan na po natin. At patuloy mo pang hawakan. Don't let it loose. Huwag mong pabayaan. Huwag mong hayaan na nakawin ng demonyo yung mga bagay na natutunan mo na katotohanan sa salita ng Diyos. Amen? Sige, kaligligin mo yung katabi, sabihin mo, huwag mong kalilimutan, ha? Okay, amen. So brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, what happens, happens to us all. Kung naman po yung nangyayari sa buong mundong ito, kung naman nangyayari sa iyo, meron kang pagsubok, nangyayari din sa iba yan. Nanghihina ka, nangyayari din sa iba yan. Sumasakit ang ulo mo minsan, nangyayari din sa iba yan. Di ba nawawalan ka, nalulugi ka, o kaya nagkakaroon ka ng mga pagsubok sa buhay, nangyayari din sa lahat sa atin yan. Kaya wag mo lamang itutok lahat. Panginoon, ano ba yan? Ba't palagi na lang ako? Di ba? Palagi mo iniisip, ay parang kang kawawa. Bakit sila pinagpapala? Ako rito kawawa. Amen? Lahat ng mga bagay ay nangyayari sa ating lahat. Okay? Kaya huwag ninyong sisihin ng Diyos. Kaya po napakahalaga po ng sinabi dito, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So ano ba yung kahapon mo? Maaaring masakit. Maaaring maganda. Tama po? Pero huwag niyo nang balik-balikan pa. Di ba? Masakit na nga. Binabalikan mo pa. Ang pangit na nga. Binabalikan mo pa. Di ba? Balikan mo yung pangit, hindi ko Di ba? So move on ka na. Tama, hatakin ka rin nun eh. Hindi ka makakilos dahil nagpapahata ka palagi dun sa kahapon mo. Okay? So ibig sabihin, tignan mo maigi yung future mo na maganda. Tingnan mo yung kinabukasan mo na ang kinabukasan ko mas maganda kaysa sa ngayon, kaysa sa kahapon. Okay? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mas maganda ang kinabukasan mo kay Kristo. Kaya if you cling to your past, it will pull you back. Hatakin ka eh. So you have to cling to your future. Okay? Kinakailangan palagi kang, yung faith mo ay nasa harapan palagi. Okay? Palagi mo nakikita. Kaya vision is very important. Alam niyo po ba yung mga Holocaust victim, yung mga during the time yung mga Hudyo ay pinersecute po ng mga German na kung saan sila po ay pinapatay? Sino po yung mga survivor? Alam niyo po, isa lamang po ang sagot po nila. Hindi nila iniisip na, mamamatay na ako bukas. Hindi, mamamatay na ako mamaya. Hindi na iniisip nila. Iniisip nila yung mangyayari sa kanila in the future. Na pagka nakalabas ako dito, di ba? Itong gagawin ko, itong gagawin ko, itong gagawin ko. Yun po yung naging dahilan para sila ay makatakas doon sa parang wala nang ano ba to, parang hindi na po sila makakalaya doon, hindi na po sila makakaalis, pero dahil sa kanila pong vision, dahil po sa meron po silang inaasahan, meron po silang pananampalataya, na sila po yung makakaalis, sila po ay nakaalis. Amen? Kaya kung ano man ang sitwasyon meron ka ngayon, kapatid, kaya mong makaalis dyan. Amen? Hindi ka forever dyan. Amen? Nasa lugar ka pa lang ng testing. Tinitest ka lang ni Lord eh. It's only a test. Tandaan pa lang, it's only a test. Sabi mo nga, ligligin mo ulit, it's only a test. Okay? Hindi marites, ha? Okay? Okay, praise God. Sabi dito ulit, pinagdiinan uli ni Apostle Paul, sabi dito, I press on toward, hindi I press on backward. Ibig sabihin, press on toward the goal. Kaya napakahalaga na meron kang goal. Kung wala kang goal, walang mangyayari sa buhay mo.
Ang goal mo lang, matulog, gumising, kumain, matulog, gumising, kumain. Pag linggo, pumunta ng church. Matulog, kumain, gumising. Linggo, pumunta ng church. Maghahanap ng sale sa San Malo. Okay? Pag may konting sobra, Jollibee tayo. Okay? You must have some goals. Kailangan mag-create kayo ng goals. Okay? Ano yung heaven word? Sabi ito yung heaven word is eternal goals. Alam niyo po, one of the reason bakit yung iba po nagigiba po sa kanila pong belief, sa kanila pong pagiging Christian. Why? Because they don't have eternal goals. Akala nilang buhay dito lang. Okay, nakarindig sila, salvation, masaya, sandali. Pero wala po sila eternal goals. Tama? Kaya napakahalaga po na palagi po nasa isip po natin na meron po tayo eternal goals, meron po tayong eternal perspective. Okay? They only focus in this life. Ang focus po nila ay narito. At tandaan mo na palagi, this life is very short. Napakaikli. Pakaikli lamang po na buhay. Lumabuhay ka na 100, maikli pa rin yan. Compared to eternity, you will live trillion and trillion and trillion and trillion and trillion and trillion of years. Nagsisimula ka pa lang nun. Okay? That is what is eternity. Okay? Amen po? So, bakit? Ikaw nga, di ba? You press on when you have work. Kahit puyat ka kagabi, 2 oras ka lang natulog dahil di ka makatulog. Pero, gising ka ng umaga, medyo masakit ang ulo mo. Di ba? Dagdagan ko na lang ng 3 kutsarang kape na lang para mawala yung sakit ng ulo mo, para magising ka. Di ba? You press on. Di ba? Bakit? Kasi may sweldo ka. Kung di ka papasok, wala kang sweldo. Tama? Kahit na anong iutos ni Madam, sundin mo. Iluto mo to. Napakahirap na yung pinaluluto sa'yo. Adobo lang ang kaya mo lutuin. Pero ginagawa mo. Di ba? Okay. Pinaplansyahin mo to. Okay. Ikaw nga, hindi namamalansya ng damit mo. Pero sinusunod mo. Okay. Tama po, because you press on. Meron kang gustong marating. Okay? Meron kang gustong matanggap. Amen? So it's the same thing with us as Christians. We should have an eternal goal. We should have a goal for ourselves. Meron dapat po tayong plano sa iyong buhay. Anong plano mo after you finish your visa here in Macau? Anong plano mo? Tumahimik na. Di ba? Kasi wala eh. Oo nga, ano bang gagawin ko pag uwi ko? Tama? Maghahanap uli ako ng work sa ibang bansa naman. Okay, so anong gagawin po natin? Di po ba? You should be thinking ahead of time. Okay? Praise God. And then, goals are statements of faith. Okay? Alam niyo po, si Jesus, during the time that He was here, meron po mga bulag na lumapit po sa Kanya. Ano po? Ano po sabi sa Kanya? Yung sumisigaw, sabi niyan, gusto niyang makakita. Ba't kaya tinatanong pa ni Lord, ano? Alam naman niyang bulag yun. Hindi ba? Doon naman, nakita naman niya, bulag naman to. Ay, siguro kailangan. No, because God doesn't want to assume. Nais ng Panginoon, God wants to be, we should be specific when we are asking for prayers. Okay? Pagka mag-ano ka, Lord, bless mo naman ako. Sabi, i-bless ka kaya ni Lord? Hindi. Bakit? Kasi you're not specific. Anong blessing ang gusto mo? Di ba? Lord, i-bless mo naman ako ng asawa. Okay? Gusto ko naman kasawa, Lord. Tinayin na ako, tinayin. Okay? So, tama po. So, you should be specific. Okay? You're praying for a increase of salary. Okay? Hindi mo naman sinasabi na dagdagan ka ng 100, sama ng loob mo. Tama? You should pray. Lord, gusto ko ng 1,000 increase ng salary. Gusto ko, Lord, 2,000 increase ng salary. Lord, gusto ko ng promotion. Okay? Di mo ba? You should be specific.
Pagka tayo ay mananalangin, wag yung binibigyan mo ng question mark si Lord. Okay, binibigyan mo ng isipin. Okay, ano kaya gusto ng anak ko? Tama? So we should be specific when we are praying. So ano pa ang gusto ninyo sa buhay po ninyo ngayon? What are you believing God for today? Ano po yung gusto ninyong matanggap sa araw na ito? Amen? Okay? So are you believing for healing? Sino po naniniwala na kaya ka pagalingin ni Lord sa mga sandaling ito? Amen? Are you believing for miracles? Sino po naniniwala na kaya kang bigyan ng milagro sa Panginoon? Amen? Hallelujah, naniniwala ka ba that God can give you abundant provision? Naniniwala ka ba that God can give you breakthrough? Promotions? Job? Amen. Hallelujah. Why? Sabi dito ng Panginoon, God has a good news for you. According to your faith, it will be done to you. Ayon sa iyong pananampalataya ay mangyayari sa iyo. Amen. Kaya magtataka kayo, bakit ganun? Sabay lang kayo nagpunta ng church, sabay lang kayo dumating, pareho lang kayo ng trabaho. Bakit yung isa mas mukhang pinagpala kaysa sa iyo? Bakit? So, anong kulang? Faith. Napansin niyo mo ba yun? Di ba? Sabay lang kayo pumunta ng church. 5 years, 3 years, 7 years. Pero mas mukhang maganda siya kaysa sa'yo. Okay? Okay, praise God. Mas blessed siya. Mas palagi siya nakangiti. Okay? Bakit? Because of his faith. Okay? Alam niyo po, kanina pong umaga, alam niyo po, one of my greatest struggle is Sunday morning. Pero hindi naman po nangyayari na minsan sumasakit ang ulo ko. Pagka sumasakit ang ulo mo, hirap kaya mag-isip. Tama? So, kanina, Lord, sakit ulo ko, Lord. I pray na pagalingin mo, okay? And then the Lord answered immediately. Instantly, parang nawala yung sakit ng ulo ko. Amen? Because I believe that God is an answering God. That He can heal any forms of sickness and disease. That He can heal suddenly. Amen? Na kaya niya pagalingin. Kaya kung ano man ang sakit mo, God can heal you suddenly. Okay? God can give you provision suddenly. Amen? Praise God. And then, sabi dito, goals focus our energy. Alam niyo po, we have limited energy. Cellphone nga may limited energy. Tama po? Sasakyan may limited energy. So, ganoon din po ang bawat sa po sa atin. Kaya po napakahalaga that we should focus our energy. Okay? Si David kaya, kung hindi po siya nakapokus kay Goliath, siya ay nakapokus doon sa mga natatakot na mga sundalo ng mga Israelita. Ano kaya nangyari sa kanya? Di ba? Hindi siya nakafocus, ito higante. Pero nakafocus siya doon sa mga natatakot na mga kasama niyang Israelita, yung mga kababayan niya. Ano kaya nangyari? Siyempre natigok si David. Dahil hindi po siya nakafocus eh. So it's the same thing with us. Kung hindi ka magfo-focus sa sitwasyon mo, hindi ka magfo-focus sa ating Panginoon, hindi ka magfo-focus kung saan may bubuhos ang lahat ng energy mo sa buhay nito, ang buhay mo ay magiging talunan. Kaya it's very important that we should be having our goals. Meron po tayong layunin, meron po tayong plano in the future para meron po tayong paglalaanan ng ating pong lakas. Okay? Ang ating pong lakas is limited. Okay? Kaya napakahalaga, hindi po yan Swatch na unlimited edition daw. Limited edition na naubos ka agad. Okay? So, ibig sabihin, tumingin, di po ba, napakahalaga, that our energy is not forever. Alam niyo po, ang nanay ko is 94 years old. So, kachat ko siya, almost every day. Almost every day, siyempre, pinapanalangin ko siya. At hindi na po siya nakakatayo. Bedridden na po siya. At nahirapan na rin po siya magsalita. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ating pong energy ay unti-unti pong nawawala. Okay? So, it's the same thing. Whether you like it or not, manghihina po tayo. Okay? Okay lang yung kung manghina ka kumain. Paminsan-minsan. Okay. Good yun sa health mo. Pero wag yung, di ba ba? So, napakahalaga mga kapatid that we should have focus sa atin pong energy. Okay? Kaya po, focus po natin. So, saan niyo po pinofocus ang inyo pong energy? Sa trabaho lang ba? Sa asawa niyo lang ba? Sa anak niyo lang ba? Sa love life niyo? Saan?
Saan niyo pinofocus ang energy ninyo? Sa pagpapayaman? Saan po? Amen? So it's very important for us. Sa Facebook. Ayun, lanang kayukunan lahat. Tama po? Okay, so sa pleasure, sa paglilibang. So, focus your energy on the right thing. Okay? Focus po natin sa goals po natin. Tignan po natin kung ang goals mo that one day maging umasenso ang buhay mo, of course you have to focus. Kung gusto mo maging malusog ka, of course you have to focus on the food that you are eating. Meron kang rest, meron kang kaukulang that you do some exercise. Okay? Kaya po napakahalaga that we should focus our energy. I do not run, sabi ni Apostle Paul, I do not run without a goal. Okay? Di ba pag papasok ka, titingnan mo maigi, ano kayang bus ito? Di po ba? Parang ako po, hindi po ako nakapokus sa bus dahil madalang po ako magbus. So ang nasakyan ko, 25, pupunta na San Malo yan. Okay, alam ko. Hindi ko nakakita, meron palang E. 25E. Okay, so dumaan ng Lisboa. Tapos, hindi, susunod na bus stop na ako. Tapos, sa susunod na bus, hindi huminto. Di ba lang, susunod na bus stop na lang uli. Sa may president, hindi rin huminto. Tapos, nagdire-diretso na. Hanggang doon sa may Fortas. Okay. So, ngayon naunawa ko na kung ano pa ibig sabihin ng E. Express. Okay? Amen? So, we have to focus. Kinakailangan, binabantayan po natin kung ano po yung ating pong ginagawa. Okay? So, set your goals spiritually. So, set your goals spiritually. Ano po ba spiritual goals po natin? Devotion. You should devote your time for God. Kaya, I say this and I will always say this. Gusto mo ng eternity? Di ka nga makapag-spend ng 15 minutes? Hello? Katukin mo nga ng konti yung utak mo para maalok. 15 minutes, hindi ka makapag-spend. Eh di mababagot ka doon sa eternity. Diba? Tama po? You should spend time with God. And then, you should set goals physically. Okay? Since losing, yung ating pong energy, nawawala po yan, ano po? So, tandaan po natin palagi, ano po? Pagka ang lakas mo, hindi mo ginagamit, mawawala yan. What you don't use, you lose. Okay? So, hindi yung puro ka lang nakaupo. Hindi puro pahinga. Kumilos ka. Okay? Sumama ka sa dance team, di ba? Para talagang walang konti lang maman sa kanila. Hindi pa sila lahat. Okay? Praise God. And then, set your goals mentally, yung ating pong isipan. Alam niyo po yung, ba't kaya may balot yung utak po natin? Ano po? Kasi pwede po maganda yung utak. Hindi po yung pan-display. Yan po ay ginagamit. Sabi mo, sakta mo, gamitin mo nga yan, pamisan-misan. Okay? Gamitin mo, di ba ba? Okay? Diyan po nagsisimula yung Alzheimer disease. Yung saan, dami na nakakalimutan. Pagpasok mo sa kwarto, ay, bakit ba ako nandito? Ano bang kukunin ko dito? Tama? So napakahalaga that we should be using our mind. And then verbally, yung ating pong salita, sinasanay po natin. Kaya dito po, pinapractice po natin. Pinapractice po natin yung ating pong bibig para po magamit po natin in a nice way. Speak faith words. Magsalita ka ng mga salita na punong-puno ng pananampalataya. Okay? Na ako'y malakas, na ako ay patalino ng patalino. Okay? Kahit minsan hindi ka naniniwala, basta banggitin mo lang. Okay? Fake it till you make it. One day, magiging ikaw yun, yung binabanggit mong yan. Okay? And then emotionally, kaya nga we have a portion, hindi ba na palagi po natin binabanggit yung about love, we are mastering love because it's the most important aspect of our emotion is love.
Amen? Kaya napakahalaga that we should having a focus on these areas of our life. Okay? And then socially. Okay? So ano ibig sabihin socially? Ibig sabihin socially, kinakailangan marunong kang makihalubilo sa tao. Kaya we have cell groups. Kaya hindi nyo mo nakikita, di ba? I love this family of God. Tama po? Kamayan po natin yung lahat. Di ba? Socially. Tama po? Kaya napakahalaga. And then relationally. Okay? So alam nyo po, kahapon po natutuwa po ako dahil I saw some love doon po sa party na pinuntahan po namin. Nagkaroon po ng forgiveness. Na po nakakatuwa po pagka ang sa ating pong grupo, sa mga magkakapatiran, ay meron po pagpapatawaran. Okay? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, kaya ikaw pinatawad na kita. Okay? Amen. Praise God. So tuloy po tayo. Sabi dito ni Apostle Paul, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should do. Okay? Ba't kaya hindi tulad sa atleta? Kasi yung athlete, very, very focused sila. Tinitimbang pa niyan yung kinakain nila. Di ba? May disiplina. Okay? So, to reach your goals, mga kapatid, you need discipline. Every areas of life. You want to be healthy, you need discipline. You want to become financially free, you need to be disciplined. In your spending, in your saving. In your tithing, in your giving back honor to the Lord. Tama? You need discipline in all areas of your life. You need to grow mature. You want to become spiritually mature in the Lord na kahit na anong mga problema ang dumarating sa buhay mo, hindi ka naantig. Bakit? Kahit na anong sinasabi sa iyo, kahit na anong criticism sa iyo. Nay, maganda yan. Uy, gwapo yan. Okay? Criticism ba yun? So, ibig sabihin, you need to be spiritually mature. Of course, you have to spend time in your Bible reading, in your meditation of your word. It's very, very important. Okay? And there are two pains in life. Tandaan mo natin, meron pong dalawang masakit sa buhay. One is the pain of regret. Yung sakit ng pagsisisi. Bakit kasi hindi ko ginawa yun noon? Bakit kasi hindi ako nag-ingat ng aking kinakain? Bakit kasi hindi ako naging masinop sa aking pananalapi? Tama po? Regret. And then the second one is pain of discipline. Di ba yung disiplina masakit din? Tama po? Now I'm disciplining myself about my coffee intake. Dati, 2 kutsarang asukal. Di ba? Tapos, parang matabang pa. Di ba? Pero ngayon, parang madami. Konti na lang. Tama? Tapos nalaman ko, pagka sa edad pala namin ganito, although na I still look young, pero yung edad ko, hindi na po hindi na rin po pala pwede basta-basta gatas lang ng gatas. Okay. So kahapon, nag-practice na po kami minom ng Vitasoy. Yung pang-baby na mali. Sige, subukan mo na ito maliit, yung ganyang po kaliliit na Vitasoy. Okay, kasi po, more on beans. Yung may beans po kasi yun, tama po? So, let's try. Okay, may mga adjustment po tayong gagawin. Okay? Kasi why? My goal is to live longer. My goal is to be healthy. Okay? So, kinakailangan, meron kang i-give up at meron kang ipapractice na dapat mong gawin. So, spiritual disciplines is the same. Spiritual disciplines are important because they deliberately build habits that show love for God and people. Okay? So pagka meron kang disiplina spiritually, di ba mas lalo kang napapaibig kay Lord? Tama? At ganoon din naman yung mga hindi mo nagagawa noon na mahalin mo yung kapwa mo, di ba? Parang natututunan mo na rin mahalin. Di ba? Alam niyo po, minsan pag kami kumakat sa akin sa pagmamaneho, galit na galit ako. Okay.
Pero mabuti na lang nandiyan yung Holy Spirit, nagsasabi, pastor ka. Pastor ka. Magpasensya ka. Okay? Sayang na lang yung pinapractice mong, I am patient, I am kind. Okay, tama po. Kaya po napakahalaga that we should always be reminding ourselves about our declaration. Okay? And then number 2, it helps us grow in relationship with God and people. And then as we became like Christ, we love well and we live well. Nakakatawa ano po? When you love well, you will live well. Okay? Pagka ikaw marunong magmahal, mas na, di po ba? Pagka wala ka pagmamahal, yung palagi kang galit. Di ba? Ang sama ng tingin sa akin ito. Di po ba? Minsan ganun lang ang ano natin, lalo na yung merong tao, ligon na ligon sa yung ganun. Di ba? Kahit nagagandahan naman pala siya sa'yo, since madumi ang isip mo, hindi maganda, sama ng iniisip mo. Tama po? Okay, kaya napakahalaga po that we should grow spiritually. And then number 3, God believes in you. Naniniwala ang Diyos na malayo mararating mo. Ako'y naniniwala malayo mo mararating ninyo. That one day you will be a leader in business, that one day you will be a leader in your community, that one day maybe you will be pastoring a church. Ayun, pahina na ng pahina. Ano? Pag leader in business, amen! Pag leader in amen. Pag leader in the... Okay. Okay? Praise God. Okay, so nakikita niyo po kasi yung parang mahirap. Ano po? Okay, saan na ba tayo? Ay, praise the Lord. Okay, sorry medyo na ano tayo. Yun. Okay, medyo bago kasi yung aking clicker, yung Taobao eh. Kaya medyo naninibago ako eh. Alam niyo naman pag Taobao, di po ba? Okay, so nice na Panginoon, minsan tulak ka. So ganun din naman ako, kaya naman palagi ko pinagtutulak, devotion kayo. Diba? Basahin mo na. Kaya sometimes pinagsishare namin kayo ng devotion para maano kayo, ma-force talaga kayong mag-aral. Kasi kung wala magtutulak sa inyo, saan kayo makakarating? Tama po? So the same thing with God, di ba ba? Ang Diyos din, palagi rin ako tinutulak. Hoy, gumising ka na, alas 4 na. Prepare ka na. All of us. Iba't ibang level nga lang ng pagtutulak. Okay? So pag magdi-devotion naman tayo, huwag naman buong chapter ang basahin mo. Okay? Isang verse lang. Okay na yun. Isang verse lang. Okay, doon na natin paikot-ikutin. Okay, and then goals keeps us going. Alam mo kung may goal ka, hindi ka tatama rin sa buhay. Palagi kang masipag. Okay? Pero kung wala kang goal, ay nako. Kahit na ibangon ka, ay wala kang goal eh. Diba? Bakit ka gumigising sa umaga? May goal ka. Para magtrabaho. Diba? Bakit ka naliligo? May goal ka. Para yung mga dumadasa, hindi nakaganyan. Tama po? So, napakahalaga that we should be having goals in life. Kaya yung ating pong ginagawa, if it is not leading us to your goals, kung hindi naman ito nagdadala, kung hindi ka naman dadalhin nito sa iyong goals, i-reset natin. I-reset natin yung goals po natin. Okay? Kung ang pagbili ng mga sapman-sapman ay hindi nakakatugma sa goals mo that one day ay magiging financial free ka, okay? Na hindi ka na problema sa pera. Yun po yung financial free, hindi ka na problema sa pera. May magkano yan? Yung pagkakakain ka, hindi mo na tinitignan yung pera. Ay, ito yung pinakamura. Okay, itong ordering ko. Tama po. So kinakailangan meron muna tayong i-goal sa ating pong buhay. Okay? So you may not change your destiny overnight. Maaaring hindi mo mapalitan yung destination overnight, pero you can change your direction overnight. Step by step. Little by little. Okay? At alam ko na mararating mo yan. Sabi, but I don't have the strength to endure. Sabi ni, pagka wala kang goal, ito po yung nangyayari sa inyo. Nawawalan kayo ng lakas. Di ba? I don't have the strength to endure. I have nothing to live for. Hopeless. Kasi wala kang goal eh.
You don't have an eternal goal, you don't have a physical goal, you don't have a mental goal, you don't have a financial goal. Wala. Walang kabuhay-buhay. Ang buhay mo, wala kang goal sa buhay. Okay? So without God's purpose, you will not have the strength to go on. And then goals build our character. Okay? Kung meron kang goal sa buhay mo, di ba? Pag may goal ka, ang dali mo lang din i-share. Hindi yung puro tinutulak mo lang, anak, karal ka maigi. Karal ka maigi para gumanda buhay natin. Simulan mo sa'yo. Okay? Kasi anak mo, tinitignan ka. Gagayahin ka niyan. Pag ginaya ka niya, yun din ang gagawin niya sa kanyang anak. Anak, mag-aral ka mabuti. Pero siya ganun din. Kaya we have a role to play. Okay? Kaya napakahalaga that we should build our character. Okay? And then we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Okay? Kaya pag may problema kayo, ibig sabihin nun, magsaya ka pa. Okay? Parang ang hirap nun, pastor magsaya ka, may problema ka. Ibig sabihin, hinayaan ng Panginoon dumaan ka sa ganitong klase ng mga pagsubok para mas lalo kang maging matibay. Okay? It develops endurance. Bakit? Kasi pagka naging matibay ka, tatawanan mo na lang yung mga nakaraan mo eh. Di ba? Noon, iniiyakan ko yun. Di ba? Pero ngayon, di ba? Masaya ka dahil nalagpasan mo yung mga bagay na yun at naunawaan mo na kung bakit ka dinaan ng Panginoon sa mga pagkakataong gano'n. Amen? Kaya kung may pinagdadaanan ka, tawanan mo lang yan. Okay? Because God will not bring you into a place na kung saan hindi mo kayang lagpasan. Malalagpasan mo yan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, malalagpasan mo yan. Okay? Amen. And endurance develops strength and character strengthens our confident hope of salvation. Amen. Yung hindi ka na nagdududa, Panginoon, ligtas ba talaga ako? Na-miss ko yung church last week. Di ba? But if you really have this goal, meron kang binibuild up mo yung character mo, your godly character, and then you will always have a confident hope of salvation. That whatever happens, you know kung saan ka pupunta. Then faith goals will surely be rewarded. Kung meron kang faith, meron kang goals, ay sigurado, meron kang reward na matatanggap sa Panginoon. Bakit? Because God is a rewarder. Okay? And then your faith is your currency. Ito yung para pambayad mo. Okay? Para marating mo yung nice mong marating nakasama ang ating po Panginoon. And then, there's more than enough room. Tandaan po natin palagi, ano po mga kapatid, minsan siksikan man dyan sa sitoy lit. Okay? Minsan nagsisiksikan man kayo sa boarding house ninyo. Pero sabi dito na ating po Panginoon, ito po yung kanya pong pangako, there is more than enough room in my Father's home. If this were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you. Okay? While you are preparing yourself every day to become good, to become better and better, to developing your faith, ang Diyos din, ganun din, meron din po siyang piniprepara na magandang lugar para sa iyo. Okay? Kaya napakahalaga po mga kapatid that we should always have our faith goals. When everything's ready, sabi ito, I will come and get you. Kaya ako itatanong po ninyo, bakit hindi pa dumarating sa Panginoon? Hindi pa ready yung tirahan mo. Okay? Piniprepare pa lang niya so that you will always be with me where I am. So while we are waiting for Jesus to return, habang hinintay po natin ang kanya pong pagbabalik, tandaan po natin palagi, kung nasaan po yung kanya pong presensya, there is heaven. Okay? Kaya nga we can bring heaven to earth eh. Why? Because of Christ's presence in us. Amen? So, when you are in Christ, it is actually heaven on earth. Okay? Tama po? Okay. Hindi po ba, naano nyo po ba yun that one day na minsan parang you're feeling hopeless, you're feeling discouraged, pero when you remember the word of Christ, ikaw ay biglang napapalakas. And you know the way where I am going. So, we are all in a journey. Lahat po tayo. Meron po tayong dinadaanan. Meron po tayong nilalakaran. Meron po tayong buhay. So, we're all in the journey of faith. So, what to do?
Where to go? Saan po ba tayo pupunta? Where to go as a Christian? Number one po, unang-una sa lahat, please God. Yan po yung ating pong goal. Not only on our worship singing every Sunday. Every day, we should be pleasing God. Every day, we should also know God. Know Him a much deeper. Mas kilalanin mo po siya ng mas malalim kaysa po kahapon. Okay? If you, last Friday po, meron po kaming grouping. Sabi ko po doon sa aking pong grupo, if you really want to have a better life, ano niyo po ang sagot? Keep on improving. Dapat ang palagi mong tanong ay, I should be better today than yesterday. Dapat mas maigi ako ngayon kaysa kahapon. Yun ang palagi po natin tanong. And then number 2 is to be a faithful steward. Wala po tayo pag-aari sa mundong ito. Buhay po natin, hindi po sa atin. Tama? Trabaho po natin, hindi po sa atin. One day, maaaring mawala yan. Tama po? Pera natin, hindi po sa atin. Maaaring mawala po yan. So, ninanais ng Panginoon that we should be faithful. Yung ating po talento, mawawala po yan. Tama? So, God is expecting us to be a faithful steward. And then, loving one another. So, mahalin po natin ang bawat isa. And then, live at peace. Palagi po natin hanapin sa merong kapayapaan. Okay? Be a peacemaker. Sa tahanan ninyo, panatilihin ninyo palagi na merong kapayapaan. And then, grow to maturity. And then, ang ating pong final goal ay sa kalangitan. Amen? Hallelujah. Pagka naisagawa na po natin ang lahat na pinagagawa ng Panginoon sa atin, I believe that we will all reach our glorious destiny. Amen? Hallelujah. Ilan po siya sa atin dito yung mag-i-start ng gumawa ng kanila pong faith goals? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Father God, once again, we just want to thank you for reminding us that we need to have faith and we really need to have some goals in our life. Maraming salamat, Panginoon, dahil this is the very subject na kailangan po namin. Sometimes nakakalimutan na po namin na gumawa ng aming pong goals. O God, na minsan, Panginoon, ang aming pong pananampalataya ay bumababa na dahil po sa aming pong mga struggles, sa aming pong mga nakikita, sa aming pong mga nararamdaman, sa aming pong mga nababalitaan. Lord, help us, Lord God, to reset our goals today. Na kung saan we will focus, Lord God, our energy on serving you. We'll focus our energy in knowing you, in pleasing you. We'll focus our energy to love you, to love one another. We focus energy, Lord God, of becoming a peacemaker and growing to maturity. Because this is the very thing that you wanted us to do. Maraming salamat, Panginoon. From today onwards, I will keep on setting goals and will put my faith on it.